mga ka-farmers, kwentuhan po tayo. Makakatulong po sa inyo itong aking i-discuss ngayon. Ito yung tungkol sa pagpagala ng ating mga bagong pisang sisiw, yung pagpagala natin sa lupa o sa ating bakuran. Ito yung makaluma at sinaunang nakaugalian natin. Ang tanong, ito ba ay safe para sa ating mga alagang sisiw? Ang sagot, hindi po. Napakadelikado po ito at hindi po ito ligtas sa mga predator. Sa madaling sabi po, it's unsafe, 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 unsafe. Kung gusto po nating hindi tayo mamatayan ng mga sisiw kapag napisa na po ito, from day 1 of hatching, ilagay po natin ang mga sisiw sa isang kulungan na may sahig, wag po sa nakalapat sila sa lupa. Sa medyong malaking kulungan po natin sila ilagay kasi isama po natin dyan yung inahin para po makapagbigay siya ng init sa mga sisiw kasi kung wala pong inahin ay kakailanganin pa po natin lagyan niya ng ilaw kasi lalamagin po ang mga sisiw natin dyan. Ganito po kasi yan, kapag pinaapak nyo po ang mga sisiw sa lupa, posible pong mamatay ito kapag di nila kinaya ang cold temperature o yung lamig. Isa pa po, delikado yan sa mga predator tulad ng daga, ahas, o bayawak. Safe na safe po yan kapag nasa kulungan po sila. Hanggang 21 days o 30 days, yan po ang pinakamagandang edad nila bago natin sila pakawalan. Kasi fully feathered na po yan o makakapal na po ang balahibo niyan. Explain ko lang mga kapatid kung bakit na namamatayan tayo ng mga sisiw kapag inilapag natin yan sila sa lupa from hatching o yung pagkapisa. Kahit po yan ay may kasama pang inahin. Ganito po kasi yan. May tinatawag kong thermoregulator ang isang sisiw. Yung thermoregulator po na tinatawag, isa pong defense mechanism yan sa katawan ng sisiw. Ngunit, yan po ay nadidevelop 12 to 14 days, 12 araw o hanggang 14 na araw, 14 days. Kapag hindi pa po nadidevelop yung tinatawag na thermoregulator sa katawan ng sisiw, wala po silang mechanism na magre-regulate ng kanilang init sa katawan o lamig sa katawan. Ganito po kasi yan. Kapag ang temperature po sa paligid ng mga sisiw ay malamig, pero kung ito ay develop na yung thermoregulator ng sisiw o ng manok, kapag malamig po ang paligid nila, example tag-ulan o gabi, sila po ay magpo-produce ng init. Yung thermoregulator po nila sa katawan ay magpo-produce yun ng init para po malabanan nila yung malamig na temperature. Ganon din po kung sa umaga, sa tanghali, mainit, ang thermoregulator naman ng katawan ng sisiw ay nagre-release naman yan ng init. I-release nila. Yan po ang trabaho ng thermoregulator sa katawan ng sisiw. Ulitin ko po, yan ay nadidevelop 12 to 14 days. Ibig po sabihin, bago mag 12 days ay very critical po ang ating mga sisiw. Delikado po yan na paapakin natin sa lupa kasi po, sabi ko nga, wala pang thermoregulator yung sisiw, wala pa siyang defense mechanism pangontra sa lamig o init man. Kaya nga po, kung papansin niyo yung mga sisiw, sumisiksik yan sa pakpak ng inahin kapag sila ay nilalamig. Kasi nga po, hindi pa nila kaya yung lamig o yung temperature sa paligid nila. Very basic naman po itong intindihin o unawain. Pansinin niyo po yung unang panahon, yung mga sinaunang nakaugalian ng ating mga lolo, ating mga lola, ating mga nanay. Ako po, na-observe ko din yan nung hindi pa ako nag-aral sa pagmamanukan. Kami po noon, pag may manok, naglilimlim yung manok, kapag napisa na siya, napisa na lahat, ibababa na po yan sa lupa ng aking nanay, ng aking lolo. Then after a day, na kita ko na lang, mamukat-mukat ko na lang na patay na yung dalawa. Ando doon lang sa bakuran namin. Ni walang tama, ni walang sign na siya ay kinagat. Yan po ang nangyayari dahil nga doon sa ipinapaliwanag kong thermoregulator. Hindi pa po fully developed. Madaling sabi, yung namatay na sisiw na yon ay hindi kinaya yung lamig sa paligid niya o yung temperature doon sa paligid niya o sa lupang inaapakan niya.
dahil nga po hindi pa develop yung thermoregulator sa katawan nila. Ganyan lang po ka-basic yan, napakadaling unawain. Kaya to make it sure na mapadami natin, hindi tayo mamatayan ng sisiw, ulitin ko, huwag nating ilalapag kaagad yan sa lupa. May inahin man yan kiwala, huwag nating ilalapag sa lupa. Gumawa tayo ng malaki-laking kulungan na may sahig. Yan, ilagay natin doon yung mga sisiw kasama yung inahin. Safe na sipo sila hanggang 30 days. Yan. Actually, mga 20 days, pwede mo nang ihiwalay yan sa nanay nila, pwede mo nang pakawalan yung inahin. Yung 10 days na natitira dun sa mga sisiw, sila-sila na lang doon sa loob. Makakasurvive na sila niyan kasi may mga balahibo na naman yan. Sila-sila na yung magbibigayan ng init sa isa't isa. Ganyan lang po ka-basic, ganyan lang ka-simpleng intindihin yung about sa pagpapadami ng ating mga sisiw. Thermoregulator ang tawag po dyan mga kapatid. Yan, kahit i-research nyo po yan kung anong ibig sabihin ng thermoregulator sa katawan ng manok o sa sisiw, mauunawaan nyo po yan mga kapatid. Alright mga kapalmers, sana ay nabigyan ko na naman kayo ng very simple idea, ngunit very effective sa pagpapadami natin ng ating mga alagang manok sa ating farm. Thank you so much at masaganang pag-ahayupan po sa ating lahat.